Ang maganda dun sa MOU, no, may otoridad po ang DOE na magdikta kung hanggang saan lang yung magiging pagtaas o pagbaba ng presyo nitong mga companies na ito. Will that start next week, Direktor? Paano po yung balik na po tayo sa ganon? Hindi na natin sila hahayaan na yung may price range sila? Oh, yes, kasi paliwanag na ng DOE before, kaya niluwagan na yun ng range kasi nagpe-prepare tayo na kung bumaba talagang maayos nila within the 2-month period. Yun ang sabi ko rin na dyan talaga ang volatility period na yan. Yung totoong usapan sa agreement. Kasi MOU, ano lang yun, upuan lang nila. Nung umupo sila, yun na magulo talaga. So yan na nga, nagka-problema tayo after 3 weeks. So yung preparation na yun na sana kung nagka-peace agreement talaga, gusto natin i-let go uli yung pre-market base kasi gusto rin natin na mag-compete talaga sila, hindi yung dictated. Yung problema naman ngayon dahil nabaliktad nga ay talagang mayroon ng direktiba si Secretary last week na this week na press con na ibabalik uli yung mandated without the range. Mandated talaga na amount. Oo, that's good. Direktor, at least medyo makakampante kami na malayo sa katotohanan yung babalik sa 100 pesos kung sakali kasi nga po manggagaling na mismo sa DOE ito. Yun pong supply natin, sabi nyo kanina, wala namang supply disruptions. Ilang araw po ulit yung current national fuel inventory natin sa ngayon? Well, napaka-healthy ho ang ating supply na umaabot ng mga 47 days supply. That is well and above dun sa 15-day supply requirement. Ang atin lang ho, Ma'am Chacha, sinasabi dito, dahil nakalabas pansamantala, naka-replenish yung global market nung na-allow yung paglabas ng mga barko, no? Again, ngayon, wala na naman yan. So, babalik ulit tayo dun sa tightness ng supply. Ang effect naman kasi na hinuhope natin, do masama naman tingnan, pero yun talaga ang hinuhope natin na once it goes up to 80 to 90 level ng peso per liter, magkakaroon ng pagbabawas ng demand. Globally, naobserbahan kasi natin sa Philippines noong April, bumaba ang demand by 30%. And true enough, yung report ng Argos at saka Global Plat, globally, sumunod tayo. Parang sabi nila, that's 25 to 30% ang binaba ng global demand. So, that is the only way to sustain the level of supply kung walang Persian Gulf. And we hope na bumanon pa rin dahil otherwise, pag hindi huminto yung demand, hindi bumaba ang demand, pero magta-tightness uli yung supply dahil nakalabas lang tayo, na-replenish tayo pansamantala, pero mauubos din yan. Ang problema nun, pag hindi bumaba ang demand, magkakaroon ng tightness at yun ang ayaw natin kasi baka sumobra pa ang increase from 80 to 90. Law of demand and supply. Yes, well and good before, no, nasa 80 to 90, na-experience naman talaga natin na bumaba ang demand dahil palaging opposite yan. Pag umi-increase ang price, bumababa din naman ang demand. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.